Kabanata 14, President. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ay yung magiging desisyon ko. Ayaw ko ring isipin niya na nagdesisyon ako noon dahil alam kong sila na ni Katarina. He did not see me that time but I think he knew that I was there. Panigurado sinabi ni Jack iyon. Tumayo ako at niroll ang yoga mat. Nilingon ko iyong counter kung saan madalas ang empleyado namin at naabutan ko si Sibal na paalis na roon. Talaga palang pumupunta siya rito. Is he done cleaning my room? Probably. Kagabi, habang nag-iisip ako tungkol sa ginawa kong desisyon, pinatawag ko si Kuya Lando at si Kuya Victor. Humilig ako sa aking swivel chair habang ang dalawa kong bodyguard ay nakatayo sa aking harap. Si Kuya Victor ay retired army. Wala na siyang asawa at may 2 anak siyang pinapaaral. Si Kuya Lando naman ay asawa noong mayordoma ng mansyon ni Tita Marem sa Maynila. Tell me po, do you want to go home to your families right now? Tanong ko. Of course, they'd want to go home. I just want to know if they're that eager to go to sacrifice their bread and butter. Ayaw ko magpaka-harsh, ngunit alam ko rin wala akong maaaring pamalit sa kanila kung sakaling umalis sila para bumisita sa pamilya. Miss Calves, ayos lang ako, ani Victor. Siya pa naman ang pinaka-inaalala ko. Ikaw, Kuya Lando? Tanong ko. Ayos lang din ako. Magpapaalam ako kung sakaling gusto kong umalis pansamantala para bisitahin ang Maynila. Good. I appreciate that, Kuya. How about your schedule? Are you fine with that? Again, I think I'm learning a lot. The rule is when you are the employer, you must impose on your employees. Pero sa totoo, to keep the employees happy, you also need to hear their opinions. Ayos lang din, ani lang dalawa. Anong masasabi nyo kung sakaling ibahin natin ang schedule ninyong tatlo ni Sibal para naman ay hindi ka laging sa gabi duty, Kuya Victor? At ikaw din, Kuya Lando. Magandang ideya po yan, ma'am. Ganoon ko ginawa ang desisyon. Una kong pinag-isipan ang tungkol kina Kuya Lando at Kuya Victor bago ako pupunta kay Sibal. Yes, President, no? How may I help you? Tanong ni Esme sa kabilang linya. Pakisabi kay Sibal, nakakausapin ko siya. Nasa opisina ako. Aalis ako mamayang 1:00. Hindi pa tapos si Sibal sa mga oras na iyon kaya kampante akong hindi naman siya makakasama sa outing namin. Pupunta daw kami sa isang sandbar. Magluluto sila ng pagkain at mga 1:00 ay tutulak na kami. Bago naman lumubog ang araw ay aalis na kami roon. Simpleng outing lang. Hindi na nga sana ako sasama kaya lang ay kailangan ko namang makisama sa kanila. I owe Jack most of our grades and besides, I also need the time to relax a bit. May kumatok sa opisina ko at agad na umilaw ang door handle. Nanatili ang mata ko sa screen kahit na alam kong papasok na si Sibal. Huminga ako na malalim at binagsak ang likod sa swivel chair bago siya binalingan. Maupo ka. I commanded and pointed at the chair in front of my table. Sumunod naman siya sa utos ko. He's wearing the same curious and amused look in his eyes. I really can't help but wonder what that expression is for. Minsan kapag dumidilim ang mga mata niya ay nagiging malupit ang ekspresyon na iyan. Kuya Lando and Kuya Victor wants to shift their schedules, sabi ko. Kailangan ko rin siyang pagdesisyonin dahil ayaw kong mapagtantunan talagang tinatanggal ko siya rito para sa isang dahilan. Si Kuya Lando gusto ng umaga, si Kuya Victor naman ang sa hapon. Alam kong hindi ka pwede sa hapon dahil may pasok ka. Samantalang sa gabi naman, I trust you're also not available since nangingista ka nga sa madaling araw, hindi ba? Nanatili ang seryoso niyang mga mata. Wala pang ni isang linya ang nagbago sa kanyang expression. What the hell? So, I've decided to give you an opportunity to stop being one of my bodyguards and continue being a bellboy here in our hotel. I will hire another bodyguard from the hotel at may position na open para sa isang security guard. There. It's so clever, right? My idea is so flawless, you won't even think that I don't want to see him. Binibigyan mo ba ako ng pagkakataong pumili? Tanong niya. Hell, I can also not give you that opportunity, but I will because I'm not Peter.
Pwede mong sabihin ganyan, pero tingin ko rin ay wala ka ng pagpipilian. The only shift available will be the night shift, which will mean you can fish because you're on duty. Miss President, I can compromise. Maaring hindi ako makakatulong sa pangingisda, pero papayag ako sa magiging shift ko sa'yo, kung sakali. What? Napalunok ako sa sinabi ni Sibal. Ayaw kong maging hadlang sa paghahanap buhay mo. Alam kong kailangan mo iyan, kaya I'm offering this job to other people who won't need to compromise, Sibal. Medyo tumaas ang boses ko roon. Mananatili ka namang bellboy. You will have lesser jobs because you don't need to attend to me. Kinausap ko na rin si Mrs. Agdipa tungkol sa schedule mo. Pwede kong idadrop ko ang subject ko kung ganoon, he said. There's no need to drop it, Sibal. Total ay tinulad mo ang schedule mo sa akin dahil sa kagustuhan ko. I am willing to let you out early just so you can go to school. Gusto kong kunin ang night shift ni Manong Victor. Kung hindi ko ayun makuha, Miss President, idadrop ko yung structural design too. Kung hanggang 2:00 ako, kailangan ng hotel, mananatili ako rito ng 2:00. Uminit ang pisngi ko at medyo kumulo ang dugo sa sinabi ni Sibal. How dare he defy my suggestion? I want him to drop this argument now. I want him to just continue with his shift. Stop being my guard and log out at 12 noon so he can go to school. Balato ko na sa kanya ang 2 oras na iyon. Are you saying that you won't take my advice, Sibal? Tumaas muli ang boses ko. Hindi ganoon, Miss President. Nag-aalala ka dahil hindi ako makapangisda sa madaling araw. Kaya kong ipagpaliban iyon. Kaya na iyon ni Papa at ni Jackson. Kukunin ko ang shift na iyon. I am giving you an easier option, Sibal. You take the 6 to 2. You log out at 12 noon so you can go to school for your structural design. The 2 hours I am giving you is my way of saying thank you for being patient with me for the past months. Anyway, ilang buwan lang naman yan. Malapit na mag-second semester at mag-iiba muli ang schedule mo. His eyes hardened. Nag-iwas ako ng tingin. If you are so worried about the 2 hours, you can compensate if you want. You can extend your number of hours on Saturday. Yun na lang. Lahat na lang ginagawan ko ng paraan basta huwag na siyang muling maging bantay ko. Iyong hindi pagtatrabaho sa mga oras na binabayaran ako ay isang forma ng korupsyon, Miss President. Di hindi na kita babayaran sa 2 oras, pagalit kong sinabi. I can take the night shift. I will apply for it. Anong magiging requirements para riyan? Fuck! Why is he so hard-headed? Why is he so hard-headed? You have forgotten that I am the president of the Coast Group of Hotel Sibal, and I order you to do me a favor and retain your shifts so my bodyguards, my priorities by the way, can have their desired shift without bothering yours. You have forgotten who's the boss here. Halos tumayo ako nang sinabi ko iyon. Tumango siya at huminga ng malalim. Mabilis ang pintig ng puso ko nang natapos ko ang sigaw kong iyon. Kung ano ang gusto mo, Miss President, pasensya na. Hindi pa rin kumakalma ang puso ko sa sobrang bilis ng pintig. My plan is so perfect and Sibal is ruining it by telling me that he can compromise? Sobra-sobra ang pagpipigil ko na hindi dalhin ang personal na issue namin dalawa kaya kailangan sumunod na lang siya sa sasabihin ko. Hindi ba umiiwas siya? Bakit hindi siya magpasalamat at pinadali ko ang lahat ng kailangan niyang gawin sa gagawin ko? Bakit pa siya mag-offer na siya ang sasalo sa night shift? At bakit kailangan niya pang ipagpaliban ang pangingisda na siyang dapat ay hanap buhay ng kanyang pamilya? What a load of bull! Tumayo siya. Kung anong gusto mo, iyon na masusunod.
Hindi ganoon. Binigyan ko siya ng oportunidad na pumili. At ang alam ko, dapat piliin niya iyong pinili ko para sa kanya dahil yun ang tama. Pero ngayon, binibigyan niya lamang ako ng sakit ng ulo. Liv, I have things to do. I'll inform you about your last day for this shift. Abang ka na lang ng memorandum. Nilipat ko ang mga mata ko sa laptop. Sa gilid ng mga mata ko ay kitang-kita ko ang pag-alis niya. Hindi ko na siya nilingon. Tsaka lang ako nakahinga ng malalim nang lumabas na siya. Hinilamos ko ang aking kamay at ipinatong ang aking batok sa swivel chair. Damn it. Huwag ka makulit please. Para rin sa inyo ito. Pagkatapos ng trabaho ko ay nagligpit na ako ng gamit para sa outing na plinano ni Jack. Isang shoulder bag ang dala ko at nilagay ang ilang kailangan tulad ng sunglass, sunblock, tuwalya, camera at kung ano-ano pa. Hindi na ako magpapahatid sa sasakyan dahil shift pa ni Sibel ngayon. Ibig sabihin lamang noon, may posibilidad pa siya ang maghahatid. Ipapalinis ko na sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay tutulak na ako. Maglalakad lang ako patungo sa rock formations at panigurado makakarating na ako sa kanila. Right after I saw him enter my room, lumabas na ako galing office at bumaba ng hotel para makaalis na. Medyo malakas ang alon at hangin sa tabing dagat. Nakaka-relax tignan ang mapusyaw na langit at ang lawak ng karagatan galing doon. Nilagpasan ko ang mga foreigner na nagsasunbathing. Sa malayo ay kita ko rin ang mga maliliit na bangka. I wonder how it feels to grow up in a simple place like this. All you have to worry about is your food for tomorrow. Then you go fishing so you have it. Pambayad ng kuryente at tubig. Masaya ka na at wala na problema. Ayun lang ang iniisip mo araw-araw. Nang nakarating na ako sa rock formation ay nagsimula na akong mahirapan. Ang ideya ko ay lalapit ako sa pinakagilid para may hawakan tuwing sobrang hirap ng iapak. Pakiramdam ko ay mapupunit ang tsinelas ko sa sobrang tulis ng mga korales. Ilang minuto ang tinagal ko roon. Minsan ay naisip kong dapat ay nagpahatid na lang ako, ngunit dahil halfway na, wala na akong magagawa. Huminga ako ng malalim nang nakaapak na ako sa buhangin. Thank God! Sabi ko at nilingon na ang mga kabahayan. Kita ko agad ang bahay ni Nasibal. Anduyan sa ilalim ng isang puno at ang inuupuan naming mga silya at lamesa na yari sa kawayan ay nakita ko na. Naroon na si Ruben at Jack. Nang namataan nila ako, ay kumaway agad sila. Kumaway ako pabalik. Where the hell are the girls? Why are they not here yet? Snow, bakit yan ka dumaan? Tanong ni Jackson sabay upo ko sa tabi niya. Medyo hinihingal pa ako sa pagsapalaran ko roon sa mga bato. Malapit lang naman eh. I reasoned out. Pawis na pawis ka. Pwede ka naman magpahatid sa sasakyan nyo. Ibig sabihin yan ay mamayang gabi dyan ka rin dadaan? Tanong ni Jack. Humiti ako. Ihatid niyo ako kung ganoon. Tumawa si Ruben. Tamang-tama at hindi na ako uwi ng bahay. Didiretso na ako sa shift ko. An idea lit up on me. Doon na lang kayo mag-dinner sa hotel. Sagot ko. Sabi ko. Talaga? Sa buffet? Jack sounds so happy. Yeah, though ayaw ko talaga makisali sa maraming tao. Pero sige, dahil kasama ko kayo, sige. Kasama ako, President. May bahay na panunuya kay Ruben. Oo naman, treat ko na sa inyo yan. Nilingon ko ang mga lalagyanan ng pagkain sa lamesa. May mga soft drinks din silang dala. Wala akong tulong sa mga dala nyo eh. Ito na lang akin. Sabi ko. Ayos! Nag-high five ang dalawang lalaking kasama ko. Umiti lang ako at inayos ang buhok. Hindi pa nakaka-recover sa nangyari sa rock formation. By the way, where are the two girls? Ayun nga eh, hinihintay pa. Hindi raw mahanap ni Paula yung shorts niya, kaya heto. Tinignan ko ang wristwatch ko at nakitang 1:45 na. Dumating ang dalawang babae, eksaktong 2:10. Iritadong-iritado na ako. Lalo na't bumalik pa si Jackson sa bahay nila upang magpaalam sa kanyang tatay at makaalis na kami. I know he just wants our safety, but damn! Halos mapaungol ako nang bumalik siya kasama si Sibal at ang kanilang tatay.
Sinasabi ko na nga ba? Isa na lang ang hinihintay ko at buo na ang kinatatakutan ko. Humalukip-kip ako at nag-iwas na lamang ng tingin. Pinanatili ko ang mga mata ko sa mahanging dagat. Isama niyo si Sibal, Jack, at mahangin ngayon. Ikaw lang ang may alam paano patakbuhin ng bangka at iyong malaki pa ang dala niyo. Papa, kaya nga malaki para hindi masyadong mangamba, ani Jack. At least he's actually trying to stop his dad from doing this to us. Hindi na, Jack, sasama na ako. Huwag kayong mag-alala at maglalayag lang naman ako. Hindi ako makikialam sa gagawin niyo, ani Sibal. Siya, Kuya, Ruben, tara na, ani Jack, sabay tingin na rin sa akin. Sumunod na ako sa dalawang lalaki. The other girls were too worried about their makeup. Do we even need it here, by the way? I'm more concerned about my sunblock. I believe the power of it. Nauna si Jack at Ruben sa bangka. Naglahad agad ng kamay si Ruben sa akin. Tinanggap ko iyon para makaakyat na. Umupo ako sa right side at inayos na ang bag ko sa baba. Pumasok ang dalawang babae. Naghahagik-hikan lalo na noong nakita kong tinampal ni Jack ang puwitan ni Polly. Jack! Saway ng tatay nila, ngunit nahangiti ito. Umirap na lamang ako at bumaling muli sa dagat. Nadatnan ko nakatingin si Sibal sa akin habang tinutulak ang bangka palayo sa shore gamit ang mahabang kawayan. Isa pa to. Iniwas ko ang mukha ko sa banda niya. Huwag ka nga magulo, Nora, ani Polly. Snow picture tayo. Pang-upload lang sa Facebook, sabi ni Nora. Tumango ako at sinunod na ang gusto nilang mangyari. Ilang click iyon hanggang sa umingay na ang buong bangka dahil sa pag-andar ng makina. Nagsimula na itong lumayo sa pulo. Tumayo si Ruben at lumapit kay Jack na ngayon ay nasa harapan ng bangka. Umalis naman si Sibal doon sa pinakaharap at nakita kong papunta siya sa aming tatlo. Pwede na bang maghubad? Tanong ni Polly. Pwede na yan! Si Nora sabay alis ng kanyang see-through dress. Now, she's wearing only a two-piece bikini. Naghubad na rin ng shorts si Polly at tanging ang puting t-shirt at bikini bottom ang suot niya. Muli ay nagpicture kami. Balot na balot pa ako. Napawing ngiti ko dahil sa picture nang nakita kong kinuha ni Sibal ang aking bag. Ipinakita niya iyon sa akin. Ilalagay ko sa compartment, maalon ngayon, baka mabasa, aniya. Hindi na ako nagsalita dahil mukhang kahit di ako sumang-ayon ay gagawin niya naman. Sa ilalim ng upuan, sa harap namin ay may isang compartment kung saan ata ilalagay ang mga importanteng bagay. True enough, nang nag-iba na ang kulay ng dagat sa baba ay lumakas na nga ang alon. Pumapasok na ang tubig dagat sa bangka. I'm a little worried but the girls were fine. Sigaw sila ng sigaw dahil hahampas ang alon sa bangka at naalog kami. Panay ang hawak ko sa gilid ng bangka. Nanatiling nakatayo si Sibal sa gilid namin. Jack, sige pa, salubungin natin ang alon, sigaw ni Polly. Sinunod naman ata ni Jack ang hinaing nila dahil talagang nasasalubong namin ang alon. Sibal, pakapit ha, ani Nora sabay hawak sa hita ni Sibal habang umaalon ng bangka. Wow ha, kung akong girlfriend niyan, hinampas ko na si Leonora. Ang akin ay akin lamang, pero dahil hindi naman ako, nanatili ang tingin ko sa dagat. Umaahon ang dibdib ko tuwing may nakakasalubong na alon. Medyo natatakot. Is this even fucking safe, by the way? Biglang humarang si Sibal sa tinitingnan kong malaking alon. Bago pa ako makapag-react ay nakita ko nang nabasa siya ng alon na iyon. Napaatras ako para hindi ako masali. What? Nilingon niya ako at may kinuha siyang puting tuwalya na nakasabit sa taas ng bangka. Malinis yan, he said. Kinuha ko iyon at pinangpuna sa medyo basa kong kanang braso. His whole maong pants and his maroon ripped sleeveless shirt is wet. Thanks, sabi ko at humampas muli ang alon. Tinagilid niya ang ulo niya para hindi mabasa. Pumikit siya ng mariin. His angled jaw so clear from where I am. Atras ka pang konti, aniya. Tumango ako at umatras para hindi mabasa. Takot ka bang mabasa, Snow? Hindi ka maliligo? Tanong ni Polly na siyang dahilan kung bakit ko napagtanto. Oo nga pala, maliligo naman ako. It's fine, Sibal. Maliligo rin naman ako pagdating sa isla.
May ibang damit ka ba bukod sa suot mo? I'm wearing my bikini. Susuot ko lang muli itong dress ko pagbalik. And I only have another spare bikini, sabi ko. Hindi siya nagsalita. Nanatili iyong mata niya sa akin. That same fucking expression. Like, is that so? Andito na tayo! Sigaw ni Jack. I quickly tore my eyes off him to see the beauty of the sandbar in front of us. Pahaba ang isla. Sa bawat dulo ay may burol na puno ng kulay green na mga halaman. May nag-set up din ng sun lounger at mga payong doon. Agad kong kinuhanan iyon ng picture. Plus, the waters were crystal clear. I can see the coral reefs from below. Bumagsak na si Ruben kahit hindi pa kami nakakalapit. Lumangoy siya roon sa may magandang tubig. Patay na ang makina at unti-unti na lang nilalapit ni Jack ang bangka. Tumayo na ako. Ganon din sina Polly at Nora. Binaba ni Ruben iyong hagdanan at naglahad na siya ng kamay para kay Polly. Jack is still doing some things in order to secure the boat. Si Sibal ay nasa likod ko naman. Ewan kung anong ginagawa. By the way, why is he here without his girlfriend? Not that I want his girlfriend to be around. Tanong lang. Nagibit ako ng balikat at tumungtong na sa dulo para makababa. Nagulat ako nang nauna pa si Sibal sa akin. Walang kahirap-hirap siyang bumaba at naglahad agad ng kamay. Nag-aabang sa akin. Dala niya na ang bag kong halos makalimutan kong kunin. He's wearing it on his freaking shoulder.